Tanging pag-ibig lang ang lumilikha at mapanglikha. Kung labas sa pag-ibig, ito'y nagwawasak at sumisira. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay creative. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At kung kayo naman ay mga estudyante na nanonood ng Word of the Day sa inyong CL class o Religious Studies, paki-like and follow na rin po ang ating page na Word of the Day. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ginugunita si San Maximilian Maria Kolbe. Siya isang Franciscan friar na pinatay during World War II dahil inialay niya yung kanyang sarili bilang kapalit ng isang ama ng maraming anak na sana'y papatayin dahil may mga tumakas na preso. At si Maximilian, ini-offer niya yung kanyang sarili bilang kapalit ng lalaking ito, ng amang ito na nagmamakaawa na isalba ang kanyang buhay. At dahil nang malaman ng mga Nazi soldier na si Maximilian na isang pari, pumayag na siya na si Maximilian ang pumalit sa lalaking ito. Kaya nga siya inilagay sa dungeon na kung saan siya ginutom ng ilang linggo at pagkatapos noong August 14, 1941 ay siya tinurukan ng lethal injection ng carbolic acid na ito yung naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero noong siya nabubuhay, si Maximilian Kolbe ay talagang nagpakita ng malalim na pag-ibig sa ating mahal na ina at itinatag niya ang Militia Immaculata o Knights of Mary Immaculate upang ipalaganap ang debosyon sa ating mahal na ina. At ito'y bilang paglaban na rin sa kumakalat na masonry sa panahon niya. Kaya nga si San Maximilian Kolbe, maliban sa kanyang Marian devotion, ay nakilala rin dahil sa kanyang heroic act of love. Kaya siya yung kauna-unahang santo na idiniklara ng simbahan sa pamamagitan ni St. John Paul II na martyr of charity. Martir ng pag-ibig, martir ng pagkakawanggawa dahil sa pagbibigay niya ng kanyang sarili in exchange of that man na mayroong maraming anak. At ito yung kauna-unahang beses dahil karamihan sa mga santo ay martyrs of the faith.
And si Saint Maximilian Kolbe ang kauna-unahan and so far natatangi na tinawag na Martyr of Charity. Kaya nga mga kapatid, no, tayong lahat, no, ay tinatawag na magmahal. And you know, love is always creative. Sabi ni Saint Maximilian Kolbe, only love creates, solo amore crea. Kaya nga, sa nagmamahal, laging lumilikha. At dito sa ating gospel ngayong araw na ito, ipinapakita ng ating Panginoong Jesus ang pinaka-creative power of love. At saan yon? Sa pamamagitan ng pagpapatawad. You know, forgiveness is the creative love of God. Why? Kasi kapag nagpapatawad tayo ay nare-recreate. Unang-una, yung taong pinapatawad natin, nare-recreate, nililikhang muli. Bakit? Dahil binibigyan natin siya ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. At ganun din sa atin na nagpapatawad, we are also being recreated. Bakit? Dahil binibigyan din natin yung chance natin, na yung ating sarili ng chance na magmahal ng higit, na magmahal ng lubos. At tayo rin ay nakakalaya mula doon sa tanikala ng galit at sama ng loob. Kaya nga, whenever we forgive, we are being recreated. Kaya nga, forgiveness is the creative and recreative love of God. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan, merong sakramento ng kumpisal na kung saan tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos. Humihingi ng kapatawaran para tayo ay makapagsimulang muli. And also, we need to forgive one another because forgiving one another gives us an opportunity, a chance to start again. Kaya nga, doon lang tayo nalilikhang muli. Doon tayo nililikhang muli. At sana wag tayong maging madamot. Let forgiveness be a lifestyle. Sana maging bahagi ng ating pamumuhay, ng ating pagkatao, yung pagpapatawad. Kasi unang-una, tayong lahat ay pinatawad ng Diyos. Kaya nga, sino tayo para hindi magpatawad? Kaya nga, ang taong hindi marunong magpatawad ay walang karapatang humingi ng tawad sa Diyos. Tanging yung taong marunong humingi ng tawad sa Diyos, yung pinatatawad ng Diyos, no, ay dapat din marunong magpatawad ng kapwa. At kapag hindi tayo marunong magpatawad ng ating kapwa, don't expect na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Baka sabihin pa tayo ng Diyos, how dare you? Lalapit-lapit ka sa akin para humingi ng tawad na ikaw mismo hindi marunong magpatawad? How dare you? Kaya nga mga kapatid, magpatawad. Hilingin natin yung grasya kay Jesus na turuan tayo ng kapakumbabaan. Turuan tayo na magpatawad din ng ating kapwa. Kaya nga, sinasabi rito sa ating gospel, kung mayroong kapatid na ayaw humingi ng tawad, kahit dalhin natin sa simbahan sa iglesia para tulungan yung kapatid na magbago, ituring natin silang mga hintil, tulad ng mga maniningil ng buwis. Ano ba? Paano ba ni Jesus itinuring ang mga hintil na ito? Ang mga maniningil ng buwis na ito? Ang mga publikano? Ang turing ni Jesus ay habag, tulad ni Mateo, na kinahabagan ni Jesus, at ng marami pang Bible characters tulad ni Zacchaeus na kinahabagan ni Jesus. Mercy is the love given even to the unqualified. Kahit hindi karapat-dapat, mahalin. Kaya ang tugon pa rin natin sa mga taong ayaw magbalik loob, ayaw magsisi sa kasalanan, ay habag, malasakit, hindi pagtataboy, hindi pagkukundina. Ipagdasal natin sila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kaming magpatawad at humingi ng tawad. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan
ay magdiriwang ng taon ng hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.